Atat daw kasi. Etong si Sugar Daddy na makuha ang loob nitong single mom na si Beatrice. Sa unang buwan pa lamang daw, itong si Robert ay naglabas na raw ng 20,000. Hiwalay pa raw yan sa halos araw-araw na pagpapadeliver ng pagkain kay Beatrice at sa dalawang anak nito. Sure na raw ang naghihintay na magandang future ni Beatrice kasama itong si Robert. At nung mga anak niya, sakaling pipiliin niya raw ang 62-year-old sugar daddy. Ayan na si Robert. Yun nga lang, itong si Beatrice, para daw nabibilisan sa mga pangyayari. Hindi niya tuloy alam na kung ano ang gagawin. Kaya naman mula sa Pampanga, single mom of 2, kausapin na nga po natin si Beatrice. Beatrice, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Beatrice? Opo. Ganda ka? Ganda ni Beatrice. Ilang taon ka na, Beatrice? 35 po. Batang-bata. Ayan. At syempre, yung mga anak mo, ilang taon na? Matanda naman po. Ang pinaka-matanda po is 12 and 5 po yung pinaka-bata. Okay, 12 and 5. So, mga nag-aaral sila. Ikaw ba, merong hanap buhay? Online seller po. Kumikita naman. Opo, kumikita naman po. Yan. Kasi nga, saan mo ba nakilala naman? Itong si Robert na sabi mo ay 62 years old. Paano kayo nagkakilala? Nung po, 2002. 2000? Customer po namin siya. 2002, customer po namin siya. 2002? Opo, 2020, customer po namin siya. Kala ko 2002. Bata-bata mo pa nun. Okay, customer. Dito po sa Pampanga. Ayan, okay, 2020 pala nung magkakilala kayo. Opo. Pero ito bang si Robert ay merong pamilya, merong asawa? Tinanong ko po siya, may mga pamilya na, may pamilya po kasi siya. Doon po sa Norway, opo, meron po. Pero matatanda na po. Tapos yung asawa niya daw po, may asawa na rin iba. Yun ang sabi niya? Yun ang sabi niya. Yun ang sabi niya. Kasi nga, sa tingin ko naman, Beatrice, ay hindi ka naman magdududa, no? Kung nakikita mo na meron talagang, pakita yung Facebook, ito na, yung bagong di ba? Marunong naman siguro pa sa Facebook itong si Robert. Pero you're having doubts, tama? Opo, sobra po. At isang buwan pa lamang kayo na magkakilala. Opo. Nandiligaw po. Ayun, nagliligawan. Ano yung 20,000 na sinasabi mo? Na naglabas na ng 20,000, binigyan ka? Cash? Hindi po, nag-offer po siya. Yun po yung magiging allowance ko monthly. Nasample lang ka na ba? Hindi pa po. Sabi niya po, kung gusto ko daw po, pag naging kami, gusto niya, meron akong 20,000 monthly. Tapos iba pa yung pagkain ko everyday. Okay. Para ka nang binibili, ganun. Ayun. Yun nga yung buti sa'yo na rin ang galing. Kasi yan nga yung parang tatanungin ko sa'yo. Diba? Yes, maganda yung offer, maganda yung intensyon. Kaso it's just too good to be true. Kahit pa nga totohanin niya yan, too good to be true pa rin na walang kapalit. Diba? Opo, tama po. At ano nga raw yung kapalit, yun yung pakikipagrelasyon mo sa kanya. Opo. At saka pagsama po sa kanya sa Norway, kasama yung mga bata. Kasama na yung mga bata sa Norway. Opo. Alam mo naman, nagtanong-tanong ka naman, kahit nga yung mga chismosa, alam na hindi naman ganun lang kabilis na, alika na, punta tayo sa Norway. Diba? Magsesecure ka pa ng mga papeles niyan. Ayan, pero syempre hindi naman sa finu-fuel natin o talagang parang pinalalakas pa natin yung apoy ng pagdududa mo. Pero nga, masyado nga mabilis yung isang buwan na ganyan na yung klase ng mga offer. Pero alam mo ba na kapag ang tao ay in love na in love, ay kung ano-ano talaga ang kanyang mga kayang gawin para sa kanyang minamahal, malamang mahal ka nga nitong si Robert. Wala naman tayong doubt doon. Nga lang, yung pamamaraan, yun yung medyo nakakapagduda. Bakit hindi mo sabihin kay Robert na, teka lang, dahan-dahan lang. kilalanin muna natin yung isa't isa bago ka mag-offer ng 20,000
peso a month na allowance ko bago mo ko offeran na pupunta tayo ng Norway para doon na mag-settle kasama mga anak ko. Nga lang, nandun din yung asawa niya, di ba? Opo, nandun po. Ba, matindi. Oo, doon pa talaga nagyaya, ano? Ayan, di ba? Bakit sinabi mo na ba yan sa kanya na, teka lang, ito muna. O dito muna tayo magpalamig sa mall dito, hindi muna sa malamig na bansa ng Norway. Opo, sinabi ko naman po sa kanya yan. Pero ang sabi niya po kasi, I'm too old now. Sabi niya, gusto ko talagang mag-settle na. Gusto ko na magkaroon talaga ng pamilya. Yung talagang may mga bata sa bahay, ganun po. Di ay mong bumisita sa mga sa maraming mga bata sa mga bahay ampunan. Doon kayo bumisita at magbigay ng charity, 'di ba? O gusto mo naman pala 'yon. Ayan, pero yes, may edad na nga siya. Pero paliwanag mo rin, ikaw hindi pa naman ganung katanda at hindi ka naman sa tingin ko, hindi ka naman nagmamadali na biglang yaman. Opo, hindi po. Hindi po. Kaya po nababother po ako. Yan. O, ito, merong nakikinig sa atin na mula sa Makati, si Ate Josephine, 54 years old na siya. Ano kayang astig advice ang maibibigay niya naman sa iyo, ha, Beatrice? O, ito, kausapin natin. Ate Josephine, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali po. Oo. O, ano ba masasabi mo? Anong astig advice mo para dito kay Beatrice? Ang astig advice ko po sa kanya, maiksi lang po. Kasi ang sabi nga po, binigay naman sa kanya lahat, yung kanyang pangangailangan, yung kanyang luho, o ano pang mga bagay na nabiruan ang pangangailangan talaga ng pera. Pero ang masasabi ko lang dapat pag-isipan niya munang mabuti, kung gusto niya talagang karelasyon niya yung pagmamahal ba? Diba? Kasi kailangan din yung pagmamahal pagka kung madalian naman po ang gusto sa pera lang, siyempre hindi po magtatagal yun. Ayun nga, ayun yung sinasabi natin. Ate Josephine, maraming salamat sa astig advice mo, ha? Opo, salamat din po. Narinig mo ba yon, Beatrice? Opo. Diba? Yun. Iisa naman. Feeling ko iisa naman yung iniisip natin. Yes, kailangan natin ng pera sa panahon ngayon, kahit naman noong pang panahon. Maganda yan. Kumbaga parang it's very enticing. Diba na, ito, bibigyan kita ng allowance. Ibig sabihin ba nito, hindi ko na kailangan yung trabaho, mga online selling for, diba, na araw-araw? Teka naman, parang binibili mo na nga ako. Ayan. Ano pa yung mga parang duda mo? Ano pa sana? Kung meron kang pagkakataon na sabihin kay Robert yung mga bagay na gusto mo munang patunayan niya bago mag-offer ng kung ano-ano. Ano yun, Ate Beatrice? Ano po? Gusto ko po sana siyang pumunta sa bahay namin para makilala ng parents. Opo, gusto ko po yun. Kaya lang po ang sinasabi niya po, sabi niya, baka nahihiya daw siya, baka kung ano sabihin sa kanya. Ang dami niya po, ang dami niyang ganun. Kaya sabi ko, yun po yung isa pong duda ko po. Oo. Niyayakan na ba niyang mag-date sa labas? Hindi pa po. Hindi pa? So, paano yan? Po, with friends po. Yung kasama po yung mga friends po namin, kasama po. Oo. Nangyayari Pero na? po yung kaming dalawa po, wala po. Bakit daw? Sabi ko nga po sa kanya, bago kami lalabas talaga, yung talagang lalabas, gusto ko po sa magulang ko muna. Okay. Makilala pero mo na ng magulang. Madalas po kaming nagtatawagan, video call po. At nasaan naman siya? Nandito po siya sa Pampanga ngayon. Ibig sabihin ko, kapag ka tumatawag siya, anytime ba nakakatawag ka sa kanya? Kasi red flag din kapag ka ganitong oras ay pwede kang tumawag. Pero kapag ka oras na parang nasa bahay na siya, meron na nakabantay, hindi ka na makatawag. May mga ganun ba? Anytime po nakakatawag po. Kahit gabi? Kahit madaling araw po. Minsan madaling araw tumatawag po siya para nagpapadeliver po siya ng food. Sinasabay niya po ako. Ganun. Parang pinapataba ka talaga. Matutulog na lang, pakakainin pa. Baka masira ang figure natin yan. Pagka matutulog na, sabi mo, hindi nakain. Dapat, good night na. Patulugin mo na ako. Pero nakakaramdam ka naman ng kilig kay Robert. Opo. Ang nakakilig po kasi para kang prinsesa. Ganun.
Oo, pero 'di ba, isa rin sa mga magagandang mensahe ng kwentong ito, Beatrice, ano, ay bilang paalaala rin. 35 years old lang itong si Beatrice, mga kapatid, and relatively young pa rin naman. Ayan, kaya nga ho sa mga medyo bata-bata rin na mga nakikinig sa atin ngayon, kapag ka ino-offeran kayo ng kung ano-ano, okay, na mga kung ano-ano, na mga nanliligaw sa inyo, teka, magdahan-dahan din kayo dahil hindi natin alam. Baka naman kasi ano lang yan parang nilalansi ka lang at kapag ka nakuha na yung gusto, wala namang matutupad dyan sa mga ipinangakong yan. Kahit pa nga, ito si Beatrice is single mom of 2, 'di ba? Yung ibang iniisip, ay at least meron na akong makakatuwa, magagaan ang buhay ko, meron na akong magkano raw, 20,000 a month na ganyan. Maghunos dili po kayo. Okay, magdahan-dahan dahil iba pa rin kapag ka ikaw naman merong integridad. Hindi ka naman tamad na tao, 'di ba, Beatrice? Ito, sandali. Opo. Basahin lang natin ang ilan sa mga astig advice ng mga kapatid natin. Sabi ni Glay sa Katipan, ang hashtag astig advice ko sa iyo, Beatrice, ay wag lang papasilaw sa salapi, ha? Kilalanin mo muna. Kasi mahirap yan, hindi mo alam, baka may matapakan kang tao. Baka may pamilya, asawa, anak niya, kawawa naman, babae ka din po. Buti na lang wala siyang sabit, sabihin mo na sa kanya agad kung may chance ba siya or wala para hindi na rin umasa. Ayan. Meron mga bang chance itong si Robert, Beatrice? Gusto ko kasi po talaga siyang manligaw yung pumunta sa bahay. Pero po malaman ko talaga kung may chance. Kasi hindi naman po talaga tayo yung babaeng bibilihin na lang. So po sana manligaw, magbigay ng rose, o kaya magpunta ng magulang ko. Kaya lang po parang lagi siyang nahihiya. Umiiwas. Pero kung may chance po. Minsan ano? Opo. Minsan po kasi parang ang bilis-bilis naman nito. Ang gusto talaga niya, you look for your passport, you get your passport, let's go to Norway, ganun po lagi. Okay. Ito pa, basahin lang natin from Solly Del Rosario, hashtag astig advice ko, huwag kang masilaw sa pera, ang obserbahan mo ay kung talagang malinis ang intensyon niya. Hindi na lahat ng bagay ay pwedeng madaan sa pera. Sabi pa ni Gail Enriquez, hashtag astig advice ko, at saka ka na maniwala kung may hawak siya na annulment papers kasi madali lang sabihin nahiwalay, mahirap namang mapasubo ka sa maling sitwasyon. Huwag kang papasilaw sa offer, Beatrice. Ayan. Meron ba siyang pinakita nga na annulment papers? Wala po. Wala pa. So maganda mapag-usapan din niya. Pero kung manliligaw, I think maganda na manligaw siya doon sa paraan na gusto mo. Kung gusto mong pumunta ka sa bahay, papakilala muna kita sa mga magulang ko, yun. 'Di ba? Hindi ka artihan yun, ha. Paniniguro lang yun na malinis talaga ang intensyon niya. At dumaan siya doon sa tamang proseso. Meron ka bang gustong sabihin kay Robert, Beatrice, para kung nakikinig man siya ngayon, magkaroon siya ng ideya kung papaano niya i-handle ang sitwasyon na to? Sa ganang gusto mo siya, kamo. Eto na ang pagkakataon na yon. Sige, kausapin mo si Robert. Go ahead. Yun. Robert, thank you sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo sa akin. Sa previous relationship ko, walang gumagawa nun. Kasi this time talaga nararamdaman ko napaka-special ko. Pero sana ang gusto ko, manligaw ka, yung mag-present ka sa parents ko, makita ka ng parents ko, kilalanin natin yung isa't isa. Hindi yung papagawin mo agad ako ng papers para lumalis tayo ng Pilipinas, pupunta tayo ng Norway. Kasi parang sobrang bilis. Pero kung sana intindihin mo rin kung bakit ayoko ng date between us. Ayoko muna kasi dahil nga naalala ko rin yung galing ako single mama ko, galing ako sa broken relationship. Gusto ko rin na maayos. This time, maayos na. Yung good for long relationship na. Pero thank you talaga. Yun lang po. Yun. Maraming salamat sa iyo, Beatrice. At sana nga ay nakikinig si Robert. Robert, para alam mo ang diskarte. Tsaka na yung hiya-hiya. Sabi mo nga ay may edad ka na. Kung nagmamadali ka, di magmadali ka rin magpakita na agad.
Doon sa mga magulang ni Beatrice, yun lang naman ang kahilingan niya. Makilala ka ng mga importanteng tao para sa kanya dahil nga ayaw niya na rin na magkamali pa sa pagpasok sa isang panibagong relasyon.